Tahimik akong nakatayo sa tabi ng nagyeyelong bintana ng aking liblib na cabin sa Vermont habang pinapanood ang marangyang SUV ng nakatatanda kong kapatid na si Sarah na dahan-dahang nawawala sa likod ng mahaba at palikong daanan ng driveway. Jennifer ang pangalan ko. 38 taong gulang ako at kararating lang sa puntong pumayag akong alagaan ang 10 taong gulang kong pamangkin na si Toby upang maisama ng kapatid ko ang aming tumatandang mga magulang sa isang cruise para sa kanilang anibersaryo. Nakaupo si Toby sa luma at kupas na velvet sofa sa sala gaya ng nakasanayan niya. Marahang inuugoy ang katawan paharap at paatras habang nakatitig sa isang kawalan na tila siya lamang ang nakakakita. Sa loob ng 10 taon, naniwala ang aming pamilya na nakakulong siya sa isang mundong walang salita dahil sa matinding nonverbal autism at sa tuwing tumitingin ako sa malalalim niyang kayumangging mata. Nadudurog ang puso ko para sa batang hindi kailanman nakapagsalita kahit isang salita mula nang siya'y isilang. Nagsimulang dumikit sa salamin ang maalinsangang init ng Agosto kaya nagtungo ako sa kusina upang kunin ang pitzel ng sariwang orange juice na maingat na inihanda ni Sarah bago siya umalis. Binuksan ko ang refrigerator at hinugot ang malamig na sisidlang salamin. Ramdam ang hamog na dumudulas sa aking mga palad habang isinasalin ko ang matingkad na likido sa isang mataas na baso. Ngunit nang iaangat ko na sana ito sa aking labi para uminom isang tinig, ang biglang bumasag sa katahimikan ng bahay at tila nagpahinto sa pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Tita pakiusap, huwag mong inumin ang juice na yan dahil espesyal na inihanda iyon ni Mami para sa'yo. Bulong, ng isang tinig na malinaw at perpekto ang pagkakabigkas. Naparalisa ako habang hawak ang basong ilang pulgada na lamang ang layo sa aking bibig, sa kadahan-dahang lumingon at nakita si Toby na nakatayo sa may pintuan may matalim at kakaibang talino sa mga matang hindi ko pa kailanman nakita noon. Bago ko ibunyag ang nakakakilabot na mga sikreto na nagsimulang sabihin sa akin ng pamangkin ko, noong hapong iyon, nais ko kayong anyayahang maging bahagi ng aming komunidad. Kung nabibighani kayo sa misteryong ito ng pamilya, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-like upang masuportahan ang aming mga kwento. Ibahagi rin sa comments kung saang lungsod kayo nanonood ngayon. At ipagpatuloy natin ang nakakagulat na katotohanan. Naging napakabigat ng katahimikan sa maliit na kusina, kaya halos marinig ko ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ko laban sa aking mga tadyang matapos muntik madulas ang baso mula sa nanginginig kong mga daliri. Nakatitig ako kay Toby habang pilit inuunawa ang katotohanang ang batang 10 taon na nanahimik ay ngayoy nakatayo sa harapan ko na may matang tila nagtataglay ng karunungan ng isang matanda. Iniabot niya ang maliit niyang kamay upang alalayan ang aking braso at nakakagulat na matatag ang kanyang hawak para sa isang batang itinuturing ng lahat na marupok at hiwalay sa realidad. Tita Jennifer, pakiusap, huwag mo akong tingnan ng ganyan dahil wala tayong gaanong oras bago nila tayo tingnan, mahina niyang sabi habang nananatiling matatag ang kanyang tinig kahit nagsisimula nang mamuo ang luha sa madidilim niyang mga mata. Ipinaliwanag niya na sa nakalipas na 2 taon ay sistematikong tinakot siya ni Sarah upang manatili sa ganap na katahimikan sa pamamagitan ng pagbabanta na tuluyan siyang mawawala kung magsasalita man siya kahit isang beses. Pinaniwala raw siya ng kapatid ko na may kakayahan itong magpalaho ng tao na parang bula tulad ng ginawa umano nito sa ibang naging sagabal sa kanya. Mas hinigpitan ni Toby ang pagkakahawak sa manggas ko habang idinagdag niya. Sinabi niya sa akin na kapag nagsalita ako kahit isang salita lang, ipapadala niya ako sa lugar na hindi na ako muling mahahanap ng kahit sino. Nanginginig kong ibinaba ang baso sa counter at lumapit upang masusing tingnan ang matingkad na orange na likido sa ilalim ng malamig na ilaw ng fluorescent lamp. Isang manipis na patong ng puting pulbos ang nakapailalim sa ilalim ng baso, kumikislap ng nakakatakot na parang dinurog na diamante na tumangging matunaw sa citrus juice. Agad na nagkarera ang isip ko sa iba't ibang gamot na itinatago ni Sarah sa kanyang cabinet hanggang sa maalala ko ang malakas na sedative na sinasabi niyang iniinom niya para sa madalas niyang anxiety attacks. Hindi ito simpleng pagkakamali o natirang himaymay ng prutas, kundi isang planadong dosis na nilalayong ilagay ako sa mahimbing at marahil ay hindi na magigising pang tulog habang wala siya.
Tahimik akong pinanood ni Toby habang unti-unti kong nauunawaan ang lahat bago niya ako hinila patungo sa madilim na bahagi ng hallway kung saan hindi kami makikita mula sa bintana ng kusina. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa napakaraming gabing ginugol niya sa likod ng pintuan ng kanyang kwarto habang nakikinig kay Sarah na pabulong na nakikipag-usap sa dilim sa abogado ng aming pamilya na si Julian Vance. Si Julian ay isang lalaking ilang dekada ng pinagkakatiwalaan ng mga magulang ko upang humawak ng kanilang ari-arian. Ngunit narinig daw ni Toby kung paano nila pinag-uusapan ang eksaktong porsyento ng mana na makukuha nila kapag naalis na ang mga hadlang. Sinabi ni Julian na ang bahay sa Vermont ang pinakamalaking premyo at kailangan na lang nilang mapapirma ang matanda sa ilan pang dokumento malamig na sabi ni Toby na nagdulot ng matinding kilabot sa aking balat. Pinag-uusapan nila sina lolo at lola na parang patay na habang nagtatawanan kung gaano kadaling manipulahin ang matatanda gamit ang ilang maingat na suhestyon at tuloy-tuloy na supply ng espesyal na bitamina. Kumirot ang sikmura ko habang ikinukuwento ni Toby kung paano madalas pagdebatehan ni Sarah at Julian ang pinakamabisang paraan upang malusutan ang legal na proteksyong inilagay ng tatay ko para matiyak na mananatili sa pangalan ko ang family cabin. Isang nakakapanlambot na linaw ang bumalot sa akin nang maalala ko ang misteryosong pananakit ng ulo na matagal nang dinaranas ni na mom at dad nitong mga nakaraang buwan. Si Sarah palagi ang naghahanda ng herbal tea at supplements para sa kanila, sinasabing mahalaga iyon para sa kanilang kalusugang pangkaisipan, habang lihim naman niyang unti-unting inuubos ang kanilang lakas. Sa tuwing magrereklamo sila ng pagkahilo o pagkalito, ngumingiti lang si Sarah ng kanyang perpekto at tila pinagpraktisang ngiti at sasabihing magtiwala sila sa kanya dahil gusto lang daw niya ang pinakamabuti para sa kanila. Napaupo ako sa silya sa kusina nang tuluyang manghina ang aking mga binti. Ngunit hindi tumigil si Toby sa kanyang nakapanghihilakbot na kwento dahil kailangan niyang maintindihan ko kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap namin. Kinakabahan niyang hinila ang laylayan ng kanyang mahabang manggas bago ito dahan-dahang itinaas upang ipakita ang samutsaring maitim at naninilaw na pasa sa kanyang mga tadyang at itaas ng mga braso. Napahinto ang paghinga ko sa nakita kong planadong kalupitang ipinataw sa isang bata ng sarili nitong ina para lamang matiyak ang kanyang pagsunod. Ang mga markang iyon ang tahimik na ebidensya ng pisikal na pinsalang dulot ng sapilitang pananahimik sa kanya, patunay na si Sarah ay may kakayahang gumawa ng higit pa sa pandarayang pinansyal. Yumuko si Toby at mahina niyang sinabi. Sa tuwing nakakagawa ako ng tunog habang natutulog, pumapasok siya sa kwarto ko para ipaalala kung ano ang nangyayari sa maiingay na bata. Ipinaliwanag din niya na madalas bumisita si Julian sa bahay kapag tulog ang mga magulang ko, dala ang mga legal na dokumentong pinipilit niyang pirmahan ni Dad habang nasa kalituhan dahil sa epekto ng gamot. Plano nilang ilipat sina Mom at Dad sa isang pribadong pasilidad na malayo sa Vermont sa kunwaring dahilan ng espesyal na pangangalagang medikal upang lubusan silang mailayo sa sinumang maaaring magprotekta sa kanila. Nagbiro pa raw si Sarah na magiging masyado akong mahina dahil sa sarili kong problema sa kalusugan upang makialam, at ipinahiwatig na bahagi rin ng kanyang malaking plano ang madalas kong pagkapagod nitong mga nakaraang buwan. Tiningnan ko ang maliit ngunit matapang na batang nakatayo sa harapan ko at doon ko napagtanto na siya lamang ang nag-iisang saksi sa mabagal ngunit planadong balak ng pagpatay na matagal nang nangyayari sa mismong harapan namin. Kinabukasan, habang unti-unting sumisilip ang unang sinag ng araw sa makakapal na dahon ng kagubatan sa Vermont, naupo ako sa harap ng luma kong computer at nagsimulang hanapin ang contact information ni Mark, ang dati kong bayaw na itinakwil ng aming pamilya dahil kay Sarah ilang taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinidayal ko ang numerong ibinigay ni Toby mula sa mga lihim niyang alaala. Iniisip kung handa pa bang makipag-usap ang lalaking ito sa isang miyembro ng pamilyang malupit na nagpabaya sa kanya. Matapos ang ilang ring, isang pagod at maingat na tinig ang sumagot. Tinig ng isang lalaking tila matagal nang nabubuhay sa walang katapusang pagkatalo mula nang gumuho ang kanyang mundo. Agad kong ipinakilala ang sarili ko at sinabi kong kasama ko si Toby, at tila doon nabasag ang malamig na pader
na matagal nang itinayo ni Mark sa paligid ng kanyang puso habang nabubuhay sa mahabang panahon ng pag-iisa. Jennifer, kailangan mong paniwalaan ako kapag sinabi kong hindi na si Sarah ang kapatid na dati mong kilala dahil isa na siyang demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng isang perpektong anghel, bulong ni Mark, na may halong ginhawa at natitirang pait. Sinimulan niyang ikuwento ang nakakatakot na detalye kung paano maingat na gumawa si Sarah ng pekeng ebidensya ng domestic abuse laban sa kanya gamit ang kanyang mapanlinlang na alindog at legal na husay ni Julian upang tuluyang mawala sa kanya ang lahat ng karapatan bilang ama. Ibinunyag din ni Mark na nagkaroon si Sarah ng lihim at mapanganib na pagkahumaling sa high-stakes gambling na tuluyang nawalan ng kontrol dahilan upang magkautang siya ng napakalaking halagang $500,000 sa isang ilegal na underground casino. Ipinaliwanag ng napakalaking utang na iyon kung bakit desperado siyang maliquidate agad ang ari-arian ni na mom at dad dahil ang mga taong pinagkakautangan niya ay hindi kilala sa pagiging mahabagin o matiyaga sa mga hindi nakakabayad. Nang hapon ding iyon, nagtungo kami ni Toby sa malawak na mansyon ni Sarah sa suburb habang abala siyang nagpapanggap bilang mapagmahal na anak sakay ng cruise ship na daan-daang milya ang layo. Gamit ang ekstrang susi na matalinong itinago ni Toby sa ilalim ng maluwag na bato sa hardin ilang buwan na ang nakaraan palihim, kaming pumasok sa tahimik na bahay na amoy mamahaling pabango at mapanlinlang na katahimikan. Nilampasan namin ang ingranding sala at dumiretso sa pribadong opisina kung saan itinatago ni Sarah ang kanyang pinakamahahalagang dokumento na nakatago sa mapanuring mga mata. Itinuro ni Toby ang isang mabigat na mesa na yari sa oak na may nakatagong compartment, isang lihim na natuklasan niya habang nagkukubli sa ilalim ng mga muebles sa isa sa maraming mararahas na pagwawala ng kanyang ina. Binuksan ko ang compartment at nakita ko ang makapal na leather folder na naglalaman ng bersyon ng huling habilin ng mga magulang ko na pirmado lamang 3 linggo na ang nakalipas. Bumigat ang dibdib ko habang binabasa ang elegante nitong sulat kamay at napagtantong opisyal na pinanotaryo ni Julian ang dokumentong tuluyang nagtanggal sa pangalan ko sa mana at nagbigay kay Sarah ng buong kontrol sa lahat ng ari-arian. Mayroon ding ilang life insurance policies na nakapangalan kina mom at dad kung saan si Sarah ang nag-iisang beneficiary sakaling bigla silang mamatay sa isang aksidente. Napaatras ako sa matinding takot nang mapagtanto kong ang cruise ay hindi pala pagdiriwang ng anibersaryo kundi isang maingat na planadong entablado para sa trahedyang mag-iiwan kay Sarah bilang mayamang survivor ng isang nagdadalamhating pamilya. Hinila ni Toby ang kamay ko at itinuro ang serye ng mga bank statement na nagpapakitang pineke ni Sarah ang pirma ni Dad upang makapag-withdraw ng libu-libong dolyar mula sa kanyang retirement fund buwan-buwan. Nakakita rin kami ng tambak ng pekeng medical reports na ginawa ni Julian na nagsasabing si Mom ay may malalang demensya upang mabigyang katwiran ang pagkuha ni Sarah ng legal guardianship sa kanya. Lalong luminaw na matagal nang ginagaslight ni na Sarah at Julian ang mga magulang ko. Pinaniniwala silang nawawala na ang kanilang katinuan upang tumigil silang magtanong kung saan napupunta ang kanilang pera. Agad kong kinuhanan ng litrato gamit ang cellphone ko ang bawat dokumento dahil alam kong ang mga larawang iyon lamang ang tanging sandata naming kayang sumira sa buhay na itinayo ni Sarah sa pundasyon ng kasinungalingan. Nang gabing iyon, walang tigil na nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng kahoy na dining table habang lumalabas sa screen ang international number ni Sarah at kinailangan kong huminga ng malalim upang mapanatiling kalmado ang aking boses. Sumulyap ako kay Toby na nakaupo ng tuwid at hindi gumagalaw, may matinding konsentrasyon sa muka bago ko tuluyang sinagot ang tawag. Dumaan sa linya ang boses ni Sarah na puno ng pilit at masayang sigla na nagdulot ng pangingilabot sa akin dahil alam ko ang kasamaan na nagkukubli sa likod ng kanyang masayang pagpapanggap. Ginugol niya ang unang ilang minuto sa pagkukuwento tungkol sa magandang paglubog ng araw sa karagatan. Ngunit bahagyang nagbago ang tono niya nang magsimula siyang magtanong ng masinsinan tungkol sa nararamdaman ko. Sana regular mong iniinom ang sariwang orange juice na iyon, Jennifer, dahil puno iyon ng bitamina na napakabuti para sa kalusugan mo ngayon, sabi niya na may nakakabahalang antas ng pagpupumilit. Sumandal ako sa upuan at ibinaba ang aking boses habang nagpapanggap na nanghihina at nalilito
upang matugunan ang baluktot niyang inaasahan. Sinabi kong pakiramdam ko ay madalas akong nahihilo at labis na napapagod mula nang umalis siya at inamin ko pang halos buong hapon akong nakahiga sa sofa. Mahina siyang humuni na tila nasiyahan at iyon ang nagpatunay sa pinakamasama kong hinala tungkol sa sedatives na maingat niyang inihalo sa pitzel ng juice. Pagkatapos ay sinabi niyang pagod na rin sina mom at dad at kasalukuyan nang natutulog sa kanilang cabin bagay na para bang isang nakatagong babala tungkol sa kanilang kahinaan sa mga sandaling iyon. Nang matapos ang tawag, agad na inilabas ni Toby mula sa kanyang backpack ang isang makinis na silver tablet na karaniwang nakatago sa nakakandadong drawer sa tabi ng kama ni Sarah. Mabilis niyang tinipa ang isang komplikadong numerical code habang ipinapaliwanag na minemorya niya ito sa pamamagitan ng panunood sa refleksyon ng kanyang ina sa salamin sa hallway. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pagbabasa ng serye ng encrypted messages